Natuklasan ng master na may dumi sa mga hita ng modelo. Agad na kinuha ng apprentice ang basahan. Humigop ng foam at pinunasan gamit ito ang model. Nakita ang hindi magandang gawa. Agad na minura ng guro. Basura. Ang dibdib ay pininturahan na parang sako ng harina. Sabi ng master hindi pasado ito. Kaya'y pinaalis agad. Alis ka sa studio ko. Alis. Unexpectedly, pagtingin niya dito, natuklasan na may isang estudyante na blanca ang papel. Galit na galit ang guro. Sabihin mo sa kanya, kung hindi maganda ang guhit bukas, ay umalis na lang. Ngunit paano ang master? Unexpectedly, ang blankong papel na ito ay, sa huli ay naging, pinakamahusay na edukado sa kasaysayan ng tao. Leonardo da Vinci. Si Da Vinci ay tumitingin sa modelo. Pero hindi perel may guhit. Tinitigan ang mga kalyo sa kamay. Ang sugatang braso at mga peklat sa likuran. Malinaw na galing siya sa hirap. Nagpaghuwat sa kanila ang master. Ang goddess of hunting sa Greek mythology. Iniisip ni Da Vinci na hindi niya kaya. Ipininta ang mga bagay na nakikita ng mata. Pagkatapos ng klase, nakita ni Da Vinci ang babae. Nagbayad agad. Ang babae ay bumalik sa posisyon ng pag-aaral. Pero pinaupo na lang siya ni Da Vinci gaya ng dati. Ngunit may mga gallows sa katawan. Pero napakanda niya. Ayaw ni Da Vinci na mag-sketch lang. Gusto niyang iguhit ay perpektong ngiti. Kaya'y palihim siya na pumapasok kada gabi. Ninakaw ang natatanging pintura ng master. Pagkatapos ay tumakbo sa cabin ng babae upang kulayan ang sketch. Pero pagdating niya, hindi pala natutulog ang guro. Umiinom at nag-aalala doon mag-isa. Tinanong siya kung anong nangyari. Sabi sa kanya kumuha ng malaking trabaho. Gumawa ng 18 toneladang cross. Lumipat ng simbahan na higit sa 100 metro ang taas. Matagal na pagdisenyo. Found. Kahit anong gawin ko, may adjust ko lang ang cross sa tinukoy na taas. Hindi makatalikod. Nag-aalala siyang baka masira ang kanyang reputasyon. Nang marinig si Da Vinci, naging interesado rin sa isyong ito. Nagpas siyang tumulong sa guro niya. Lihim na ng disenyo ng construction plans. Laking gulat ng amo nang makita ito. Hindi niya inaasahan ang tila simpleng tanong na ito. Malulutas ito kung malapit sa tao. Araw ng konstruksyon. Nagsisimula ng umikot si Warren. Ang 18 toneladang krus ay dahan-daang hinayla pataas. Sa wakas, matagumpay na nailagay ang krus sa tuktok ng simbahan. Pumalakpak ang lahat. Napangiti na lang ng awkward ang master. Hindi pa rin niya alam kung sino ang nagdisenyo nito. Ngunit pinalayas muna niya si Leonardo da Vinci sa studio. Ang dahilan pala ay nawalan siya ng pintura ng master. May tumambad sa kanya. Hindi na niya napigilan na tanungin si Da Vinci. Sumagot lang si Da Vinci. Gusto kong gumuhit ng perpektong pagpipinta. Hindi na. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Ang kawawang Leonardo da Vinci ay itinapon sa kalye ng ganito. Wala ng trabaho. Nang malaman ito ng modelong si Catalina. Sobrang sakit ng puso. Ilabas ka agad ang mga painting na ginawa mo at pumunta sa master. Nagulat si Qingxi nang makuha niya ang painting. Ito talaga ang ginawa ni Da Vinci. Daling-dali na pinuntahan niya. Tanungin siya kung ginawa niya ang sketch ng crane ng simbahan. Sabi ni Da Vinci oo. Nakangiting sabi ni Master, bumalik ka sa akin. Ikaw ang magiging unang apprentice ko. Simula ngayon, lalo pang humanga ang Master sa kanya. At hiniling na tumulong sa altar. Ito'y hindi kinaiinggitan. Naisip ni Da Vinci na kakaiba ito. Tinanong bakit siya pinili, sinabihan siya ng master na ipinta ang katotohanan. Mula sa liwanag at dilim. Tinuruan siya ng guro ng 3 liwanag. Ang isa ay direktang pag-iilaw, tulad ng araw o kandila. Ang isa ay natatakpan ng gasa. Nakikita ang lalim at dami ng mga anino. Biglang natauhan si Da Vinci pagkarinig nito. Pareho pala ng liwanag ang anino. Pwedeng idiin ito. Nagturo din si master ng kaalaman sa buhay. Halimbawa, pinaghalo ang asul at dilaw. Nagiging olive green. May anghel na estatwa sa simbahan. Siya na bahala sa pagpinta. Matagal na nagpipinta ay nakita ang mali. Sa wakas, pang-asa na lang lahat. Nagsimula muli, simula sa hating gabi, ang dedikadong paglalarawan ni Leonardo da Vinci. Bawat maliliit na detalye sa. This time, pumunta si Master sa kanya at kinausap siya. Mukhang tinuruan ng Falcon ang falconer ng leksyon. Then, umalis na may ngiti. Ang mga gawa ni Leonardo da Vinci sa exhibition ng sining ay namangha sa lahat. Lalo na yung angelic painting. Evocative. Nagpuri ang lahat. Maging ang Duke ng Milan ay personal na bumisita. Nag-alok na ay recruit siya. Ngunit mariing tumanggi si Da Vinci. Nagsabi na gustong matuto mula sa master. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos.
Talagang sumuko muna si Master sa kanya. Si Da Vinci ay sobrang galing. Nainggit naman ang mga kaklase. Noong una, siya ang pinakamalamang na maging disipulo ng Master. Dahil dito, nanguna si Leonardo da Vinci. Pagkatapos ng exhibition, inimbitahan siya ng modelo para may bahagi ang Caranosa. Sinamantala naman ng kulot na iulat ang krimen sa hukom. Pagkatapos, si Leonardo da Vinci ay nakulong sa mga kaso ng panggagahasa. Matapos malaman ito ni Catrino, nagdala ng papel at lapis. Hinikayat siyang magpatuloy. Nagpatuloy si Da Vinci na lumikha sa bilangguan. Timing na gumuhit ako ng isang kamag-anak ng direktor ng bangko. Ang kabilang partido ay humanga sa kanyang talento. Nagawang palayain siya, matapos makalaya ni Da Vinci. Excited na bumalik sa studio. Nalaman niya na na-expel na naman siya. Dahilan ay may dala siyang mantsa sa katawan. Makakaapekto sa reputasyon ng Master. Sinubukan ni Da Vinci lahat upang manatili. Ngunit para sa kabutihan ng lahat, aalis na lang siya. Gayunpaman, walang perpektong paraan. Pinalayas lang si Da Vinci. Nakatanggap ng invite mula sa direktor ng bangko. Ipinta ang anak na babae. Ang sahod ay malaki din. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Da Vinci. This time, nabigo naman siya. Yun pala, hindi masaya ang anak ni banker sa kanyang nobyo. Kaya, laging malungkot ang mukha. Tanong ng bankero kay Leonardo da Vinci. Gumuhit ng isang kumikinang na larawan. Hindi makapinta si Da Vinci ng labag sa loob. Sa wakas, naibigay na ang tunay na gawain. Bankero ay galit na galit matapos makita ang larawan ng anak na babae. Hindi lang na hindi sapat ang bayad. Pinaalis din siya agad. Desperado na si Da Vinci. Kaya'y pumunta siya sa Milan at humiling ng tulong sa duke. Tumanggi naman ang duke dahil nabigyan na siya ng pagkakataon. Ayaw ni Da Vinci, ipinakita muli ang kanyang mga dibuho sa disenyo sa duke. Kabilang ang mga demolisyon sa pader ng lungsod, mga mobile cannon, at iba pa. Walang interes dito ang duke. Sabihin mo lang, nasira ang kanyang reputasyon sa Florence. Isipin mo na lang siya ngayon. At hindi niya kailangan ng karagdagang panlaban. Labis na nadismaya si Da Vinci. Nung paalis na siya, ngunit bigla siyang lumingon at sinabi sa duke, "Kamahalan, tama ka. Wala akong hilig sa digmaan. Ngunit mahilig ako sa sining. Ang kulang sa iyo ay tunay na sining. Sining na maaaring makaligtaan ng buong mundo." Nakinig ang duke sa mga salita ni Da Vinci. Naantig ang puso, sumang-ayon na bigyan ng one more chance ito. Para sa namatay na matanda, gumawa ng estatwa ng kabayo. Nagpapakita ng kabayanihan ng pamilya. Binigyan lang niya si Da Vinci ng 7 araw, upang gumuhit ng mga guhit ng disenyo. Nagdadalawang isip si Da Vinci. Dahil marami ng nakamamanghang equestrian statues sa mundo, dapat mas mahusay ang gawa niya. Kaya tumakbo siya papunta sa kwadra. Hinawakan ang balahibo nito. Damhin ang puso ng kabayo sa iyong puso. Biglang kumidlat. Nagulat ang kabayo. Natambo siya sa sobrang takot. Pero naging inspirasyon ito. Pagbalik sa art room, nagsimula na siyang gumuhit. Tinanong kung gusto niya ng marmol. Hindi na kailangan. This time, gumamit siya ng luwad ng kahoy. Hinagis sa tanso. Sisirain nito ang tradisyon. Gumawa ng mas matingkad na rebulto. Ngunit ito'y mas nagpahirap pa. Pagkatapos ng ilang araw na pagsumikap, ang modelo ng kabayo ay handa na. Naramdaman ni Da Vinci na may mali. Pakiramdam niya ay mali ang unang disenyo. Nais ni Duke ng rebulto upang ipakita ang katapangan ng kabayo. Kaya dapat tumakbo ng ligaw ang kabayo. Naalala niya ang eksenang nakita niya sa Maggio. Nagpa siya na gawing muli. Sa huli, walang saysay ang pagsisikap niya. Maaari lamang magsimula muli. Sa ika-7 araw, ibinigay ni Leonardo da Vinci ang bagong disenyo sa Duke. Galit na galit ang Duke pagkabasa nito. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng realidad. Ang gusto ko'y gumawa ka ng alamat. At alamat para sa akin. Mabilis na paliwanag ni Da Vinci. Ito ay isang paunang disenyo lamang. Ang huling bersyon ay 8 beses na mas malaki. Nang marinig ito, napatulala ang mga estudyante. Gaanong trabaho ito? Naghinala din ang Duke. Sabi niya sa Duke, "Humiga ka. Tingnan ang modelo mula sa itaas." Noon lang napagtanto ng Duke ang kagandahan ng rebulto. Mula sa pananaw na ito, ang isang kabayo ay nagpapalaki ng isang tao. Sabi ni Da Vinci, ito ay magiging walang uliran. Isang mas malaking estatwa kaysa sa ginawa ng iba. Isang buwan ang ginugol ni Da Vinci. Sa wakas ay gumawa ng isang mas malaking rebulto kaysa dati. Ito ay hindi maisip noong panahong iyon. Ngunit nang hawakan niya ang kwitan ng kabayo, hindi siya makatawa. Dahil nakita niya ang napakalaking rebulto. Sobrang shocking din. Ngunit ang mga kapintasan sa loob ay pinalaki din.
Dahil hindi pa siya nakakita ng organ nito, hindi ko maiguhit ang mga linya ng kalamnan at posisyon ng buto ng kabayo. Upang mapahusay ang gawa, tumakbo si Da Vinci sa katayan. Inobserbahang maigi, at iginuhit lahat ng kalamnan ng kabayo. Pero nung malapit na siyang matapos, isang bad news and dumating. Gustong salakayin ng France ang Milan. Kailangan ng Milan ng tanso. Kaya inalis namin ang lahat ng bronze na ginamit niya sa paggawa ng mga estatwa. Meaning lahat ng pagsisikap niya wala na. Si Da Vinci ay ayaw pumunta sa duke. Sinabihan siya ng duke, namatay ang kanyang asawa sa panganganak. Binigyan niya si Da Vinci ng new mission, upang magpinta ng mural para sa puntod ng aking asawa. Iyan ang sikat na The Last Supper. Galit na galit siya nang marinig ito. Pagbalik ko sa studio, pinunit ko lahat ng naunang disenyo. Ikulong ang iyong sarili at huwag nang magpinta. Para siyang laruan. Palagi na lang namamanipulate. Nagtanong ang monghe kung hindi pintor si Leonardo da Vinci. Bilang isang ordinaryong tao, ano sa tingin mo ang natitira sa iyong buhay? Sumagot si Da Vinci nang walang pag-aalinlangan na pagkakanulo. Inabando na siya ng mga magulang. At niloko ng duke. Hindi ba sa tingin mo ay nagdusa din si Jesus ng pagkakanulo? Nung marinig ito, naantig si Da Vinci. Nagpa siya na gamitin ang kanyang paintbrush para i-record ang huling hapunan. Kaya tumakbo siya sa kalye. Pinagmasdan ng ekspresyon ng dumadaan. At naghanap ng inspirasyon. Sa huli, tumpak niyang nakuha ang personalidad ng bawat alagad. Sabi niya napakabagal at madaling makrack ang pamaraan ng pagpinta ngayon. Kaya gusto niya sumubok ng new method. Tempera painting. Binutasan ang dingding. Ito ang visual na nawawalang punto. Dito nagsisimula ang mural. Kapag pumasok ang mga tao sa kwarto, parang paghahalo ng pinta. Una niyang iginuhit si Jesus at ang mga alagad sa papel. Pagkatapos ay gumamit ng karayom. Pagkatapos ay idikit ito sa dingding at lagyan ng pintura. This way, nakalimba sa pader ang balangkas. Sunod ay ang pagkukulay. Hindi siya nakatulog ng maayos ilang linggo na. Masama na rin ang mood niya. Gayunpaman, sa isang tense na kapaligiran. Isang pagkakamali na naman. Masyadong mababa ang kisame sa painting. Natatamaan ng ulo ang mga karakter. Kaya kinailangan niyang ipinta muli ang kisame. Ilang araw ng pagsisikap, sa wakas natapos na ang mural. Mukhang mas maganda kaysa dati. Mas maganda ang mood ni Da Vinci. Sinumalo na niya ang pagkulay. Inanyayahan niya ang fresco na tingnan ito. Napaluha ang monghe. Pero hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Sa oras na ito, nakuha ng hukbong Pranses ang Milan. Ang sunog ng digmaan ay sinira din ang eskultura niya. Kung umiral pa ang eskultura, magkano ang halaga nito ngayon? Alam ng mga Pranses ang talento niya. Gusto kong kunin ang mural. Sa kabutihang palad, hindi sinunod ng general. Napakaraming naranasan. Tiningnan ni Da Vinci ang mural at medyo nalilito. Siya ay hinahabol ang katotohanan. Pero parang mali ang tingin namin. Ayaw niya ng kaibigan para sa sining. Halos mapatay niya ang mga alagad. Nasilaw talaga siya sa sining na likha ng kanyang ambisyon. Tiningan ang dugot pawis niyang ginawa. Si Da Vinci ay hindi masaya. Sa halip, parang nawawala siya. Dahil hindi niya alam ang gawin. Hindi makaabante. Sa wakas ay nagpa siya siyang umuwi. Ang lugar kung saan siya nanirahan at nilikha. Florence. Muntik nang mawala ang Mona Lisa, na nagpasikat kay Leonardo da Vinci. Nagpinta para sa mga mayayaman. Ngunit hindi masyadong approve. Sinira pa nila ang painting. Nagalit ito kay Da Vinci. Nangako na hindi na siya uulit pa. Pero nung nakita niya yung babae, nagbago ang isip niya. Kailangan ko munang gumuhit ng ilang sketch. Napatingin siya sa babae, pero hindi ko ma-drawing ang itsura niya. Pangluksa ang damit. Sabi ng babae sa kanya, ito'y damit ng anak mo na babae. 6 na buwan lamang at namatay ang anak niya. Namimiss niya araw-araw. Tinihil ni Da Vinci ang pagguhit nang marinig ito. Dahil hindi niya alam paano siya iguhit. Tinanong niya ito. Bakit parang hindi siya malungkot? May ngiti sa mukha. Pagkatapos ay sumuko si Leonardo da Vinci sa Mona Lisa. Nataranta kasi siya sa sinabi ng babae. Gusto niyang makahanap ng totoong sining. That time, hiniling ng alkalde na gumawa ng estatwa para sa kanyang bayang Sinilangan. Pero ni-reject niya. Siya ay naging sentro ng talakayan. Sinabi ng lahat na siya ay namamatay. Papalitan ng bagong artist na si Michelangelo. Dahil si Michelangelo ay nagtatrabaho para sa alkalde noong panahong iyon. Nakumpleto ang 1 metro taas na rebulto ni David. Nagbigay tensyon. Dumating ulit ang alcade.
Tinanong bakit hindi siya pumunta sa pag-unveil ng gawa ni Michelangelo. Diretsong sagot niya. Ang bagay na iyon ay isang walang laman na shell. Walang pakiramdam, tanging lakas, hindi yun art. Akala ng alkalde nagseselos siya kay Michelangelo. Ngunit itinanggi ito ni Da Vinci. Sabi niya sa mayor, ang sining ni Michelangelo ay hindi nagpapakita ng katotohanan. Dapat tuklasin ng sining ang mundo. Hindi din gaya ng tao noon. Kung gusto ni mayor ang ganoong klase ng sining, wala na akong paraan tulungan siya. Hinirap ang invite ng alkalde. Tumanggi muli si Da Vinci. This time, muling nagising si Da Vinci sa sinabi ni Catrina. Ikaw ay likas na matalino, Leonardo. Huwag magpahinga sa iyong mga tagumpay. Mangyaring hayaan ang mundo na makita itong muli. Pumunta sa alkalde. Kinuha ang bagong task. Magpinta ng mural na may temang militar para sa City Hall. Ito ang labanan sa pagitan ni Da Vinci at Michelangelo. Hiniling sa kanya na may temang militar ang mural. Dahil sa time pressure, let him do a small part. Nais ni Da Vinci gumawa ng makabuluhang pagpinta. Kailangan mong ipinta ang buong dingding. Nasa 900 square meters ito. Isang malaking problema. Napakalambot ng pader. Kaya'y maraming pagsisikap ang kailangan. Nakaisip naman ng bagong trick si Da Vinci. Magdagdag ng mga kandila upang ipinta. Gawin ito ng isang beses. Sinubukan ng epekto. Not bad. Hindi na natili ang pintura. Kaya ginamit nila itong chili oil dispenser para ipinta ang buong dingding. Noong abala si Leonardo da Vinci sa pagdidisenyo ng mga mural, dumating si Michelangelo para makisali. Gusto niyang gumuhit sa tapat. Napakasigla ng bulwagan ngayon. Hindi makatrabaho ng maayos si Da Vinci. Nakatingin lang ako ng curious sa ginagawa ni Michelangelo. As a result, tinakpan ni Michelangelo ng tela. Sabi ng apprentice baka Battle of Cassina ang gawin. Kung saan naliligo ang mga sundalo at inatake ang troop niya. Pag-alis. Tiningnan ni Da Vinci. Ito'y isang puwet. Tumawa ang lahat. Sa gabi, sinuri niya ang bawat detalye sa mural. This time, dumating ang ama. Walang anumang damdamin sa kanya si Da Vinci. 5 years old pa lamang siya nung nilisan. Nagreklamo na walang pakialam niya sa kanya. Kailan may walang pagmamahal. Ilang salita lang ang sinabi ni ama at umalis na. At least may chance ka para akusahan siya ng harapan. Nagpatuloy si Da Vinci sa trabaho hanggang next day. Napatulala nang makita ang pader. Hindi ganap na tuyo ang wax. Naubos lahat ng pintura. Tinawanan siya ni Michelangelo. Si Da Vinci ay nagpaplanong magpinta muli. Namatay pala ang ama niya. Alam na ng tatay na mamamatay na siya. Kaya siya pumunta. Sabi ng bunso. Proud na proud ang ama sa kanya. Nang hinayang na hindi nakabawi. Nung pauwi siya, mabigat ang pakiramdam ni Da Vinci. Tingnan ang gawa ni Michelangelo at kung paano siya nagpuyat sa paggawa. Nalaman niya. Hindi mababawi ng art ng pagsisi sa iyong puso. Nagtapat siya kay Michelangelo. Gustong patunayan na mas magaling siya. Pero boring na ngayon. Sinabi rin ni Michelangelo ang totoo matapos itong marinig. Alam mo ba? Gustong gusto ko maging katulad mo noong bata ako. Ang taong hinahangaan noon ay hindi gusto ang gawa ko. Sinimulan kong tapusin ito. Para maduraan kita. Walang kabuluhan ang mga ito. Kung aalis ka ngayon, sasabihin ng mga tao na umalis ka dahil hindi mo kayang mawala. Hayaan mo sila. Si Michelangelo ay umalis sa Florence kinabukasan. Nagsumite rin si Da Vinci ng resignation. Ito'y paano nagwakas ang digmaan ng siglo. Naranasan ang sakit ng mamamatayan. Mukhang naintindihan naman ni Da Vinci. Ngiti ni Mona Lisa. Kaya't ipinagpatuloy ang hindi natapos na pagpipinta ng ngiti. May mga nagsasabi na 83% ng ngiti ni Mona Lisa ay kaligayahan. 9% ay puot. 6% ay takot. 2% ay galit. Sabi ng iba, hindi siya ngumiti. May sakit lang. Kailanman ay hindi niya nagawa ng maayos ang Mona Lisa. Dahil lang hindi ko maintindihan ang iniisip niya. Kinuha ng Diyos ang kanyang anak. Hindi nito inalis ang ngiti niya. Hanggang namatay ang ama. Sa wakas ay naunawaan na ni Da Vinci ang nakatago sa ngiti ng babaeng iyon. Sinimulan muli ang pagpinta na isunuko niya halfway. Inintindi ang sabi ni Mona Lisa. Ang sining ay hindi reality. Pero may pagmamahal pa rin. Tanging pag-ibig ang makakapagpatuloy sa lahat. Ginugol ni Da Vinci ang natirang oras. Gusto ko lang ipinta ng maayos ang ngiti ni Mona Lisa.
Kahit na kaunti lang nagawa niya sa buhay. Pero lahat ay amazing. Lalo na ang Mona Lisa. Ito ay literal na Mount Everest ng mundo ng sining. Ngunit ang kanyang mga nagawa ay higit pa sa pagpipinta. Nag-iwan ng napakaraming manuscript. Naglalaman ito ng astronomy, anatomy, optika, matematika, kasanayan sa pagguhit, at iba pa. Sabi ng iba, ang mga eroplano, tank, at robot. Sabi din ng iba, ang mga gamit na ito ngayon. Ito ay lumitaw na sa mga manuskrito ni Leonardo da Vinci noong ika-15 siglo. Siya ang nagsama ng sining at agham. Ngunit binayaran din ni Da Vinci ang presyo na dapat bayaran ng bawat henyo. Isang buhay na puno ng lungkot at kontradiksyon. Kaya dapat din nating intindihin muli, yung mga kilalang painting at musika, mga mapait na kwento sa likod